3, 2, 1. Carlos Agassi is the best rapper in the whole wide world. Hell yeah. Not. Kita ko. Tang ina mo. Sana social experiment lang talaga yan. Hayop na rap career niya, man. Ito ang sinasabi kasi nila about kay Carlos Agassi, dati maayos daw mag-rap yun. Ako, hindi na ako nag-bother na i-check. Hindi, meron siyang kanta na ang cringy. Alam mo yung Boracay Baby. Ano yun? Search mo na lang. Sige. Basta walang murahan pag narinig mo ako. Title pa lang para nang gagago na yun, no? Hindi ka para sa akin, ha? Okay. Peke siyang rapper putang ina niya. Hindi naman siya rapper talaga Gusto lang niya magpapansin Pinapangita niya yung kanta para marami siyang hate. Which is tama naman. Mas madali makagain ng haters kaysa ng fans. Wala, gusto lang niya nang magpapansin. Yun lang tingin ko talaga sa hayop na yun Ito muna, before we start. Welcome to the Salty Show. Yes! Sinimulan ko lang kay Carlos Agassi. Alam mo, marami nang nangyari mula nung ginawa natin yung episode 23. A lot has happened. It's been weeks. Yes. Since we last recorded a podcast. But even though marami na tayong pag-uusapan ngayon na old news na, okay lang. Pag-usapan pa rin natin, kagaya nito ni Idol Master Rapper Carlos Agassi. Kita ko. Hayop na lyrics yun. Umpisa pa lang, earworm na Pinakinggan ko talaga, yung nanginig yung bagang ko. Kita ko, pero ako'y gumagwapo pagkatabi ko ang jowa mo. Ang ina mo. Hayop talaga na lyrics yun. Kung iintindihin mo nga mabuti yung lyrics, pre. Tema, sinabi niya, diba? Cute daw siya, pero gumagwapo daw siya pag tumatabi siya sa jowa niya. Di ba walang sense? Napaka walang kwenta. May sense. Pero ang gago nung sense, ito yun. Para na rin niyang sinabi na cute lang siya at pangit yung kapartner niya. Kasi gumagwapo siya. Oo. O nga, pwede. Diba? May sense. So, isahin nga natin yan. Himay-himay nga natin yan. Ang dissect natin tong cute ako, kadiri. Breakdown natin. Hindi, sa totoo lang, ang wak talaga ni Carlos Agassi. Hindi naman siya rapper Hindi, tsaka gago. Ako lang ba? Mukha siyang factory reject na Kendall. Mukha siya. Tanginang anatomy yan, kadiri, promise. Pang-Bakay the Grappler. Mukha siyang natutunaw. Ganun yung itsura niya. Ang weird talaga. So, parang sa grupo nila, di ba sila magtatropa niyan? Si Dito Rocampo, Jericho Rosales, Piolo Pascual, siya yung pinaka-low. Mata lang yung tatlong nabanggit ko na una. May sarili ng business, successful na actor. Pero si Dieter, piloto, di ba? Tapos siya yung tang-ina umaasa sa clout hanggang ngayon. Sa tagal mo sa industriya. Ano ba bang ginagawa mo pag celebrity ka, diba? Ganun ka bano. Ano bang sabi ng mga legit na rapper about doon? Wala, ayaw na lang nila. Siyempre, ikaw, nag-hone ka ng craft mo. Wala ka ng time para pumatol pa sa mga ganyan. Kung gusto mo niya ng clout, nag-succeed siya dun sa ginagawa niya. Oo nga. Hindi, pinansin na nga natin diba? Sakit lang talaga sa tenga ng kanta niya. Hindi, tapos yung kumakanta na yung jowa niya, kita ko. Gumaganda. Pero ako'y gumaganda. Hayop ka. Ang sarap niya ikas-kas sa pader. Raid Redemption style. Nakakabwisit. As in talagang ear-rape earworm talaga, ear-rape. Parang kaya ko pang makinig ng kuko na kinakas ka sa yero kaysa sa kanta nila. Kakain na lang ako ng bugs kaysa pakinggan ulit yun. Pero aminado ako, natatawa talaga ako sa kantang yun. Oo, nakakatawa talaga. Nainis ako ng kaunti, pero lamang yung tawa ko siguro na-achieve niya yung goal niya. Nag-succeed siya dun sa ginagawa niya. Yun nga. Dati kasi si Carlos Agassi, if I'm not mistaken I don't follow the trend or issue about the guy. Pero kasi ang balita ko dati, may mga tinitext daw yan or chinachat na babae tapos meet up. Gusto lang talaga niyang sibakin. Parang siya, utog na utog. Ganun tingin ko sa kanya tapos totoo pala. Talaga? Na-confirm ba? Na-confirm din. Pero syempre todo din ay sita nga. Anyway, kung pag-usapan yung issue ng mga celebrity, go F yourselves. Pero alam mo, umakting, di rin siya marunong. Wala akong paki sa acting niya, wala akong paki sa kanya.
He's a disgrace. Yung kanta lang niya talaga nakaka... Oh, pero ito yung parang tragic talaga yung kanta na yun. Oo, parang yun na yung downfall niya talaga. As in. I mean, what a disgrace. Diba? Parang, You're gonna rap something like that? Come on. tapos iiyak siya dun sa comment section na mas marami pa raw, ang dami raw nagbabash, ganun. Malamang. Natural na yun. Puta, ang dami naman trash talker dito sa atin Kahit naman saan. Doon ako nag-agree sa sinabi niya na mas madaling makagi ng basher kaysa ng fans talaga. Kumbaga, Actually, mas madaling makagi ng hater. Alam mo kung totoo mang ganun nga yung thinking niya or nila. Yun yung business niya ngayon and business is good. It's really sad. Diba? Ang sad sa part natin. Parang tayo nakawa. Yun nga Pero pakialam ba niya sa atin? Diba? Hayaan mo na. Download ulit ng free beat sa YouTube. Tapos lagyan ng rap na offbeat. Tangin na, marami na namang galit sa akin. Yay! Tangin ang buhay yan. Di, alam mo yung nung nakita ko yung music vid na yun, sobrang painful Pero at the same time, parang nalulungkot din ako para sa kanya. Kasi tragic talaga. Tsaka hindi naman, disaster talaga Hindi naman yung ginagawa para sa art. pagra-rap talaga sa art Gusto lang niya mang-asar. Yun din, no? Yun lang yun At nag-succeed siya doon, tangina niya. Oo. Alam mo, yun nga, maiba lang tayo saglit. Total tungkol naman sa music to pinag-uusapan natin. Ikaw ba, naniniwala ka na the closest thing to a time machine is music? Oo naman. Pati movie nga, agree ako Time machine din yung movie para sa akin. May series akong pinapanood dati, yung Cold Case. Yung, di ba, pag magba-backstory yun. At yung background music, Akuma sa panahon na yun. Malalaman mo kung anong taon. 1970s kasi. Oo nga. Kasagsagan ni David Gates. Mga ganun. Oo nga hindi Kaya, tama. Agree ako dun. Music talaga. Hindi, yun nga, kasi bakit hanggang ngayon may mga nakikita pa akong kung ano mang generation nila, I don't know. Pero sinasabi nila, they don't make music like this anymore. Pag nakikinig sila ng mga oldies, sabi ko, music is always upgrading. It's always improving. Innovative. Yeah, it's innovating. Ganon. You just have to seek it out. Kasi ang problema, tinitingnan yata nila lagi. Yung surface level lang yung mainstream lang. Kung ano lang nauso. Tapos sasabihin nila, we're born in the wrong generation. Actually, no. Tamad ka lang mas privileged ka na nga. Mas madaling makahanap ng mga bagong songs Spotify lang, daming indie artist doon. Ang dami dong mga recommended sa akin. Tsaka, sinasabi nila, patay na raw ang OPM, ganun. Not really. Pumunta kasi ng mga gig minsan. Di ba? I mean, I have, mainstream has something to do with this. It has a big issue. Agree. It made a lot of problems. Pero ikaw, you just have to look the other way to seek quality music or films. Nakakatawa lang kasi na pag sinasabi nila na we're born in the wrong generation, like I said earlier, no? Tas mga feeling old soul. Yun parang, hindi lang nga old soul, parang feeling lost. Kasi walang magandang music ngayon, walang magandang movie. Really? Talaga? Look everywhere. Nakatago lang. Dami kaya mga hidden gem. Pero ano nga, itong si Carlos Agassi is not helping anything. Ito na yung una't huling beses na pag-uusapan natin yung hayop. In-intro ko lang siya, pang-asar lang sa'yo actually. Kita ko. Narinig ko pa rin sa ulo ko, putang ina. Gago ko rin. Na-LSS ako doon. Ganun ka-succeed yung niya Ganun ka-successful. Ganun ka-success yung niya. Kalokohan niya. Ganun ka-successful yung kalokohan niya. Ano ba, tingin mo ba, meron pa tayong pag-asa pagdating sa music? Oo naman. Ang daming bata ngayon na nag-aaral tumugtog. Diba? May pa rin. May pag-asa naman talaga. Ano lang tayo na, sorry. Lang tayo ng mainstream na, kumbaga nalulunod lang yung ibang nalulunod lang tayo ng mainstream Yun nga, kaya nga I feel for the indie artists Tsaka syempre, ang hilig naman ng masa, novelty songs, di ba? You might say that. It's a thing. May niche kasi. Yun pala yung problem, yung niche. May niche. Tangina. May niche para sa metal, sa death metal, sa goth metal. Goth metal. Dati, nung high school lang puta.
Di ba nauso yung Cradle of Filth, nymphetamine? Oo, amphetamine. Kasi 'di ba nag-aaral ako sa Catholic school. So kapag nakikinig ka daw nun or kapag may possession ka lang nung kanta na yon sa MP4 mo, MP3 mo or iPad mo, ang sasabihin sa'yo, Antichrist ka. What a best place to play devil music. Tangina, pinakikinggan ko nga dati, Gorgoroth pa eh. Oo. Tapos, Dayside. Oo. Dayside. Yung Gorgoroth, parang pa-scream yun, di ba? Oh, parang sinasaniban. Yung Dayside naman, growl talaga. Growl talaga. Parang kahul. Tsaka yung yung lyrics noon, talagang persona non grata ka dito. Ay, gago, persona non grata, shit, no? Mamaya na yan. Oh. Metal scene muna. Bakit ba ang daling sabihin ng mga metal people na poser ka? Ha? Ano bang basehan para tawagin kang poser? Kasi tinawag na akong poser dati. Sino nagsabi? Hindi ko na mabanggitin kung sino. Pero sabi poser daw ako kasi nakikinig lang ako ng mga surface level metal. Wala namang poser pagdating sa ganyan. Talaga? Hindi ako naniniwala. Ay, gago pala yun. As long as appreciated mo yung music, siguro mas marami lang siyang alam na banda kaysa sa'yo. Pero di mo that doesn't mean na poser ka. Pwedeng metal lang buong buhay mo. Metal lang pakikinggan mo. Kaya nga. Diba? Parang hindi ko naman kina-poser pala yun. Oo. May tropa nga ako, nagda-drum sa metal, nagda-drum sa variety. Oo, di ba? Masasabi mo bang poser yun? Hindi. Musician lang siya. Hindi kasi parang ang daling i-throw ng salitang yun sa mga nagsisimula pa lang makinig ng music nila. Oo. Di ba? Parang hindi ka tawag ng gatekeeping. Gatekeeping yung nga. parang pag may nakita silang naka-t-shirt ng Metallica. Give me 3 songs. No, shut the fuck up. Parang mga mga music Nazi. Oo, mga music Nazi. Dickheads. Pero may iba kasi nakakapikon din na yung yung ginagawa ng fashion trend yung pagsusuot ng ng band shirt. Dati pa naman yun yung Nirvana, The Cure. Red Hot Chili Peppers. Yung mga top 40 na t-shirt, nalala mo yun? Dati na ako natitrigger ako sa mga ganun. Pero ngayon kasi as you grow older, parang mo sila. Minsan pala ako dyan. Ang na-appreciate yata nila doon, hindi yung mismong banda, pero yung the artwork itself. Yun. Kaya siguro. Teka, painom nga muna ako. Maganda rin ng yan eh. Magandang start din yan para mag-search ka about sa banda na yan eh. Oo nga. Sarap. Bilis ko matuyutan ngayon, panay nga ang ko eh. Kaya yan ka na naman, tapos sasaring ka sa ako. Tangina yung mga comments sa atin, ang gagago lang eh. Ganun yata mag-send ng love ang mga fans no? True trash talk. Yaw mo sila. Mabasa ko na lang yun, parang, ito na naman siya. You were talking about persona non grata. Yeah. Yet another old news to be talked about. I don't care kung old news na to. Hindi, tagal nating hindi nakapag-recording ulit. Ano pa rin naman siya? Yun nga, eto muna, si Pura Loca Vega ba? Ano yung pagkakaalam mo sa kanya? Ngayon ko lang siya nakita na. Drug artist queen. Pala siya. Oo. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa isip niya, Alam naman niya na sobrang predominantly Catholic yung Pilipinas. Maraming religious groups, religious people and everything. Tapos magdadrag ka ng Jesus Christ. Offense sa ganun. Tapos pagpatugtog ka ng remix ng Ama Namin ba yun? Yun yung nabasa ko sa article eh. Ang akin lang, may limit talaga sa expression of your art eh. Kung may matatapakan at matatapakan ka, think twice. Hindi siguro ang mindset niya, art naman yung ginagawa niya, tsaka hindi naman niya daw ginagawa sa harap ng mga religious people. Did he really think na makakatakas siya dun? Did you think he can get away with it? Siguro sa iba offensive. Kahit naman ako nung una na nakita ko to, grabe naman to. Sobro na eh. Nagagawa mo. Yung parang Nazareno na yung look. Pero ang sa akin kasi, medyo ang OA naman din ng ang OA din ng ibang ng mga Pilipino na bawat lugar ipepersona non grata siya. OA nga eh. OA Kahit sa sarili niyang lugar. Paano kung sa sarili niyang lugar niya? Diba, address niya, taga QC siya. Gogo. Tapos, persona non grata siya doon. Di ba, ang tanga? Masyado nang, tawag dito. May pagka-totalitarian na ba? OA na. OA na. Hindi naman totalitarian siguro, pero may pagka-dictator na yung dating. Parang lang siya, parang binuli na lang din siya.
Ano ba yung pag pinersona ng Grata ka ba? Ano yun? Lifetime na yun? Hindi naman. Hindi pa, makapunta ka pa rin sa lugar na yun. Hindi ka naman ban. Pero, Pero- may reputasyon ka lang doon na pangit. Parang ganyan. Parang sabi ng tropa ko, ang analogy ng tropa ko diyan. Parang pumunta ka sa bahay ng tropa mo na bad trip sa iyo yung nanay. Ganun na. Good analogy. Oo. Yung pala. Akala ko Salamat ano kay eh. Dre. Oo. Akala ko pag tumungtong ka sa lugar na yun, pag kinapakan mo yung lupa ng city na yun, automatic may aaresto sa'yo. Hindi. Ano lang, may reputasyon ka lang na pangit. Kaya expect bad experience. Parang sobrang dense ng Pinoy ngayon eh. Alam mo, sobrang balat sibuyas talaga ng Pilipino. Grabe. Ang lakas natin mangupal, pero pag tayo yung kinupal, actually, wala maliit na bagay yun yung ginawa ni... Sumobra siya siguro sa paningin ng diehard Catholics. Pero yung mismong simbahan nga, hindi naman na nag-react sa ganun eh. Parang sabi nila, walang reason para mapikon eh. Oo nga, no. Diba? Come to think of Yung it. tao lang din mismo talaga eh. Medyo naalala ko sa kanya yung nangyari sa yung Charlie Hebdo. Oo. Sweet Charlie. Excessive yung nangyari. Sobra. Ano ba nangyari doon? Hindi kasi nga, di ba, meron doon yung drawing ni Prophet Muhammad. Ay, oo. Tapos meron siyang fini-French kiss. Oo, yung cartoonist. Yung cartoonist nga. Nagagets ko yung galit eh. Oo. Pero yung pinatay pa nila yung may kinalaman doon sa artwork na yun, sobrang naman yun. Oo. Excessive na yun. Masyado ng At saka nakakapangit talaga sa image ng yung mga Arabs yun eh. Sa totoo lang May mali on both sides. Oo. Pero yung isang side, excessive talaga yung ginawang force. Pinatay siya? Hindi, talagang sinugod yung studio sa pagkakatanda ko, ito yung kwento na niya. I might be wrong Sinugod yung studio na yun, yung Charlie Hebdo. And then, ang nangyari, pinaulanan sila ng bala. Kasi nga, ayaw nilang nadudungisan yung image ni Prophet Muhammad. Ganon. May mga may mga detail ako na baka mali ako or na-miss ko Pero basically yun yung idea. Yung artist na nag-express ng art na offensive, pinatay nung na-offend. Ganon yung nangyari. Well, ano siya, debatable siya eh. Kung sino ba yung mas may mali, ganon. Parang mali na lang sila both. If you like to look it up, guys, look it up. Oo. Baka kasi may mali ako nasabi dito Don't quote me on everything I said about Charlie Hebdo. Ayun. At least ako inaamin ko kagad baka mali yung detail na sinasabi ko, no? Teka nga, painom nga muna ulit. Oo nga din. We'll be back. And we're back. Ano, pre? Naiirita ka na ba sa akin kasi panay ang inom ko? Ano ba yung uhaw na yan na hindi mapawi-pawi? Viva Max. The joke lang. Siya Costa. Wala akong masabi, no? Kupal. Ano bang meron kay Taylor Swift nga pala? Bakit sobrang trending niya lately? Hindi ko maintindihan yung hype sa kanya, sa totoo lang, ever since. Hindi ako hater, Hindi kasi ako loyal fan eh. Yun nga eh. Kailangan natin ng Swifties para yan, ma-explain yan. I mean, wala namang disrespect sa mga may interest sa kanya o mga fans niya, no? It's just not for me. Ganun lang. Ang nakikita ko kasi maganda yung ginagawa niya yun sa mga sa mga album niya. Yung nire-remake niya na album niya na sarili niyang version. Okay. Walang producer, walang epal na Ganon. Naalala ko kasi dati inaakusahan yun na inaakusahan si Taylor Swift na magkakapareho lang yung tunog ng mga kanta niya. Tapos tungkol lang din sa mga ex niya. Ganun. Yun din sa pag-ibig. Yun lang din yung alam ko. Surface level lang yung alam ko. Puta. Kay Taylor Swift. Kaya nga nung nagda-trending siya lately, di ba marami siyang live events, ganyan. Okay, good for her. Pero I don't get it. I don't get the hype. I don't get the appeal. Siguro, pag nakausap may isang solid fan ni Taylor Swift. Siguro. Magigets mo. Hindi ko naman shit on yung mga tao may trip sa kanya. Hindi ko lang magets. Hindi lang. Same, kahit naman ako. Parang Star Wars lang yan, hindi ko gets. Pero kung masaya kayo dyan, okay yun. Yun. Kung nakaka-relate kayo sa mga kanta niya, di ba? Parang si Salome Salvi, hindi mo magets yung hype sa kanya. Pass. Tinawag mo kang mukhang lalaki yung last time. Oo naman eh. Gago. Hindi lang talaga siya para sa... That my cup of tea lang talaga. Ayun nga din. Siguro wag narinig niya, so isip-isip ako, kapal naman ng mukha nito.
Nakita ko dati, nakikipag-asaran siya sa mga ano niya sa mga fans niya siguro yun. Ay, trip niya yun eh. Yawa siya. Ewan ko, ako sa kanya, na-OA-yan ako sa kanya. Pas. Nung nakita ko yung mga video niya Hindi, aminado ako. Nakita ko yung mga video niya. So what? I'm a grown fucking man. I'm an old man, okay? Kala mo nagja-judge sa'yo. Hindi, meron judgmental mga tao pag nanonood ka ng porn sa Pilipinas. Alinos. Fuck you. Wag kami, tol. Fuck you. Wag kami. Wag kami. De, wait lang. Ito aminado ko. Nairita din kasi ako sa pagsasalita ni Salome Salvi. Sobrang konyo Alin? I'm gonna get a lot of hate because of this. Probably. Para siyang Lily of the Valley magsalita yung. Parang alam mo yung typical na call center agent, ganun magsalita. Na nahasa mag-English. Oo. Ganun. No disrespect sa BPO pero yun nga, ganun siya magsalita kaya tsaka may mga namit na ako dati sa college, ganyan na ganyan magsalita kaya nabubuwisit ako. Sure. Ganun. Masyadong konya. Sure. Yeah. Tara, let's buy some crimson balls. Crimson tokneneng. What did you expect? Puro kami rant, hatred, misogyny. OMG, may Joke lang. fishbowlan sa kanto. Let's buy some fishbowl. Tayo na mga konyo. Tingin mo ba yung anti-rich sentiment warranted for? Paano warranted for? Hindi kasi tinan mo yung mga yung mga films lately. Tinan mo yung Parasite, tinan mo yung Triangle of Sadness, and many more. Puro eat the rich yung sentiment. Parang gusto lang nila laging palabasin na stupid yung mga mayayaman, bobo yung mga mayayaman, mga walang utak, ganun. Napansin mo, may trend na ganun. Sila rin naman mayayaman sila. Ironic, no? Gumagawa nun mga mayayaman din na studio. Diba? Stupid siguro, sa na lang, siguro mag-focus ka na lang sa story ng bawat film, parang ganun. Yun nga, wag yung sentiment mismo. Wag yung sentiment mismo. Gagi yung natatanga ako sa mga nagagalit sa Oppenheimer. Ay, nako. Ginoglorify daw yung mass murderers. Yung mass murderers. Parang, pinanood niyo ba talaga yung movie? Ako di ko pa napapanood, to be honest. Kaya, ang labo parang ang dali kasi mag-judge ng mga tao pag trending yung movie. Tapos nakita nila yung first 30 minutes. Tungkol lang to sa misogyny. Ayoko na. 0 out of 10. Shit movie. Stupid ang puta. Get your facts straight and shut up. Pero ikaw ba, pre? Di ba, mahilig ka manood ng movies? May movie ba sa'yo na, nakapagbigay ng trauma sa'yo? Marami. Diba? Nung bata ka, di ba? May mga movie na tumatak talaga sa atin Tapos hanggang ngayon din natin makakalimutan. Puta. Tapos hanggang ngayon, dala mo pa rin yung baka mangyari sa akin yung napanood ko dati. Mga ganun. Ayun nga, nirevisit ko yun yung Shake, Rattle, and Roll. Ako din. Particularly yung Shake, Rattle, Roll 1 tsaka Shake, Rattle, and Roll 6. Yung sa Shake, Rattle, and Roll 6, mas na-trauma ako doon. Kasi, di ba meron dong tawag dito, segment yung sa Killer Clown. Yung clown na lumalabas sa TV tapos nangingidnap ng mga bata. Tangin namin, pinanood ko siya ulit as an adult, as a grown-ass man. Nakaka-trauma pa rin. Nakakatakot kasi yung mga clown na killer Ako yung yung halimaw sa banga. Yun din. Yung sobrang laking banga. Tapos yung design kasi ng monster doon, hindi siya itim, hindi puting-puti siya. Tapos may pangil. Nung bata ako, natakot talaga ako. Yun nga din. Yun yung design niya nakakatakot. Yung effects doon, alam mong cheap tsaka luma na, pero may something pa rin traumatizing pa din. May appeal pa rin, ganun. Sa Killer Clown, yun. Yun nga, tangina talaga nun yung payaso na yun, puta. Sa Shake, Rattle, and Roll 6. Kahit kailan ko siya bisitahin, nakakatakot pa rin for some reason. Kasi, yun nga the unknown The unknown evil Tsaka what if totoong tao nga yun, killer clown? Kaya ayoko sa mga clown Pero lumalabas sa TV kasi. Yung nga parang, tama ba? Parang binaraw nila yung concept sa The Ring. Hindi siguro. Hindi, kasi nauna na yun kaysa sa The Ring. Oo nga, yun nga din Tangina na dati puta sa The Grudge na trauma ako ng bata ako. Yung mga hagdanan. yung Jew on The Grudge. Yung ganito yung magiging sounds. Yan. Putang ina. Japanese horror talaga, mga pukot. Gago talaga yun Hinayupak. Yung parang umuuga na pinto, yung sounds.
Dati akala ko yun eh. Tapos yung pala galing sa tao, Oo. sa multo. Tsaka vengeful spirit kasi yun eh. Mas nakakatakot eh. Oo. Parang galit sa mga visitors. Oo. This is my house, bitch. I'm gonna kill ya. Ang ina nun. Gago talaga yun yung scene na yung bumababa siya ng hagdan. Yung putang Tapos papalapit siya ng papalapit sa mukha mo. Oo. Putang. Siguro kung ako yun. Siguro ako yung putang ina mo, lumapit ka lang sa akin. Susuntukin kita. Tsaka napag-usapan na natin dati to yung Shatter. Oo naman. Best horror yun. Oh, Shatter 2004 hindi yung remake. Wag yung The remake is dog shite. Anyway, may something about sa mga vengeful spirit na babaeng from Southeast Asia. Oo. Diba? Sinatre. Nalala ko na naman Sinatre. Sinatre. Hindi kasi pag ginoogle search mo yun, Sinatre, nakakatakot na eh. Oo. Lalo na kapag nirewatch mo yung Shatter pag gabi. Oo. Gago. Tapos umuulan, nanood ka ng gano'n, naka-headphone ka. Oo. Napanood ko yung una sa TV pa eh. Oo. Nung tawag din, ano bang channel yun? QTV. Oo. Nung uso pa yung QTV. QTV. O yung sa channel... Sister company ng GMA. Oo. Dati may QTV. Tsaka sobrang invested ako dun sa dubbing. Ang ganda ng dubbing, yung Tagalog dub. Sakto eh. Pwede eh. Kaya it helped a lot with the atmosphere. So nakakamiss yung mga yung mga late night na TV shows. So yung mga yung Channel V, alam mo yun, yung manonood ka lang ng mga music videos hanggang alas 12 ng gabi. RPN, na-miss ko yun. RPN, At saka kaya nga nasabi ko rin, parang hindi na nga talaga fun yung TV nowadays. Nasa internet na tayo lahat eh. Lahat nasa internet na. Pinapanood na lang sa TV, balita eh. Minsan, pag nadadaanan mo. Ako. Sila mama hanggang ngayon, ganun pa. Ganun nga, yung mga parents natin, TV people pa rin. Oo. Tayo kasi nag-transition na tayo from TV to internet eh. To our phones, to our computers. Karoon ko pa ng PC. Dati po yung sa Mix. Yung top 10. Yung top 10. Bago ako pumasok nun eh. Ano ba yung top 1? Yan, disappointed ako. Anong na? Darama! Hindi ko trip yung mga nagiging top 1 minsan dun sa Mix. Meron pa yun, iba't iba pa yun eh. Rock mix. Oo, urban mix. Urban mix, yan. OPM mix. Art Evangelista yung DJ. DJ pala. Pop, chugap. May ganun pang segment. Yung pop mix. Yun. Pop mix, yun. Chubari, chugap. Pop, chugap. Ang crush kong VJ dun si Sino? si Karel. Si Karel. Tsaka si Hindi, Karel Marquez. Karel Marquez nga. Tsaka si Iya Villania. Pag yun ang VJ, pinapanood. Siningit ko pa rin The Grudge. Tsaka pero ito yung pinaka-tragic sa channels. MTV. Oo. Grabe, anong ginawa nila Dog dun? shit yung mga show Dog na shit yan. Dati nga, kasi napanood ko yung history nun sa YouTube lang, some time ago. Ang reason pala kaya naging from MTV, nag-transition sila to, para silang live, tawag dito? Para silang TLC. Yung channel na parang naging reality TV na sila. Kasi they cannot keep up with the internet anymore. They could not keep up with the internet anymore. Ang sad. Siyempre dati, di ba, abangan mo yung favorite music video mo sa MTV. Kahit anong oras pa yan, mapupuyat ka na sa yung favorite song ko, nasaan na, ganun. Tsaka dati kasi, ang mga artists sa MTV lang din nagsisend ng music videos nila eh. Pag independent ka. Dati. Ayun pala. Ngayon sa YouTube na eh. Wala pang internet, wala pang YouTube nun eh. Ang naisip nilang way para, alam mo yun, para maging on-air pa rin sila kahit paano. Mag-rely sa mga ganun. Sa reality TV, parang TLC nga, ganun. Parang si Carlos Agassi. Fuck that guy. Pat bringing up mo na naman yun. Kasi pareho sila eh. Parang di na sila maka-keep up sa ibang actor. Kaya gagawa na lang ng Okay, good point. Pero mo na siya i-bring up, please. Please lang. Kita ko. Tangina naman. Gago. Hindi, yun nga, pinakanalong ko talaga ako na channel MTV. Tsaka ang weird, tinatawag pa rin nilang MTV yun eh. Wala nang ganun eh. Ay, hindi. Wait lang. Naalala ko. Nagpapakita sila ng mga music video pero limited. Limited. Which is weird. Calling yourself MTV Music Television. diba? Yung nga dati, yung Cartoon Network na alala ko.
Naging ganun din yung... So pa yun eh. may nangyari doon. Ang sad din ng story yun. May face sila na naging reality TV somewhat. Ganun. Cartoon Network Puro live lang. action na yung pinapakita nila. Nickelodeon, ganun din. Sabi ko, what the fuck? Tapos yun pala, yung mga nagmamanage nung time na yun, iba yung taste. O siguro may background sila sa live action. Nagpunta sila ng Cartoon Studios or ng Cartoon Company, Cartoon Network, ganyan. Nickelodeon. Ina-apply nila doon yung experience nila sa ibang mga natutunan nila sa live action. Siguro ganun I'm not sure. Pero that might be the case. Stupid. Stupid talaga. Kaya nga ang daming nagre-rely ngayon sa YouTube, Spotify, kahit nga sa Facebook So, mo yung level ng fame ng actor sa mga YouTubers, halos pantay na eh. Pantay na talaga. Di ba? Tsaka, kung ako lang sa kanila, give us something else than stupid music. Kasi marami naghahanap ng quality eh. Pero ayaw nilang ibigay kasi nga, ang selfish eh, para sa amin to eh. Kailangan ko ng clout eh, kahit hate ako ng tao. Tsaka ang dali na lang naman sumikat talaga ngayon. Magmukhang tanga ka lang sa internet talaga. Sa international, may nalaman ako. Puta, kilala mo yung The Island Boys? Ay ka! I'm an island boy. Yung kambal na I'm an island boy. Balita ko na, naghahalikan na silang dalawa eh. Sobrang uhaw sila sa clout eh. Ang ginagawa nila, meron daw silang sex tape na gagawin. Tapos incest relationship daw. Gago. Pinaka-low na yun sa content creation. Lowest of the low. Kumbaga kahit si Satan masya-shock. Mapapamura si Satan sa kanila. What the fuck? Ang ginagawa niyong dalawa, boy. Kahit dito nagka-trend na sila sa atin, sa Pinas, yung Island Boy. Kasi grabe incest yung content. Ang inang yan. Tsaka, may ginawa pa sila yung isa daw sa kanila nag-come out as gay. Come on, man. Ganun na sila ganun na sila ka-desperate. You're bullshitting people. Ganun na sila ka-desperate. Dito ba, sino ba yung pinaka-desperate na content creator? Desperate? Wala na mga amin na desperate sila. Sa paningin mo, sino? Sa paningin ko. Yung mga Battle of YouTuber, yung mga yun. Napag-usapan na natin dati yun eh. Yan sila. Yan. Huwag na natin banggitin. Alam mo na. Sino si Makagago? Bakit pag ganun mag-rap si Makagago, lagi may tawa? Di naman kasi siya rapper. Ouch! Ang sakit. So, magalit siya. Alam pa eh. Di naman talaga. Di okay lang yun. Ang wak talaga niya sobra. Di ako rapper pero ang wak talaga nun. Nakakagago. Pag may sinasabi siyang verse na pang-aasar lang, sasamahan niya ng tawa. Yung may laugh track, parang Makagago, what's up, guys? May nakita ko yung dinidis niya si Price Tag. What the fuck? Nakamon niya ng boxing si Price Tag. Tapos, kasama sila, Bros ko bros, Jonah Renz yan. And then, sa pa yung mga yan. Ewan ko ba't ang dami nilang fans. Bata kasi fans nila eh. Yun naman laging culprit mga bata eh. Oo. Don't have kids. Joke lang. Another lang yan eh. Another cog in the murder machine. Sabi nga ng My Chemical Romance. Oo nga din. Okay, enough of this shit. Ayoko nang pag-usapan yung mga tanga. I had enough. Since we are a podcast about ranting, hatred, and misogyny. Joke lang. Uy. Joke lang. Meron ka bang gustong i-rant today? Dapat kanina pa, pero sige, hindi pa naman huli ang lahat. Mag-rant ka ngayon sa akin. Ibuhos mo. Anong rant? Yung Oo. Yung white chicken. White chicken, ano yun? Hindi, nagte-trending siya ngayon kasi pinipilahan. Ano siya? Biryani. Biryani rice na may roasted chicken. Ganon. Tapos sobrang sikat niya ngayon. Pinipilahan talaga as in may cut-off pa sila na 300 orders lang. Na-curious kami, tinry namin. Yung pinabili namin doon, pumunta ng mga 8 a.m. 8 or 9. Bumalik mag-11:30 na. Nakakapikon. Ang tabang ng chicken. Okay. Tapos may sauce sila na sour cream. Okay. Sobrang asim. As in. Ano pa? Sour cream na siya, nilagyan pa ng lime. Tangina. Mali. Sobrang asim. Ngayon lang ako nakarinig ng ganung recipe Di ba sarili nilang sarili nilang take yun, ganun. Ano daw yun eh, parang authentic
authentic Lebanese ba yun? Basta Lebanese cuisine, ganun. Kaya pinipilaan ng tao. Bullshit. Nung kinain, masarap yung biryani. Yung rice, Yung masarap rice, po. Kaso oo. ang konti. Mahal kasi yun. Oo, ang konti. Tapos yung chicken talagang andry, tapos yung matabang. Ang run ko lang dito, ina kasi, sobrang OA ng ibang vloggers. So pag kumain doon, sobrang solid, ang sarap. Try nyo guys. Di ikaw naman, si tanga naka-check sa internet. Mas madami na kayong pipila. Masyadong overhype. So may kasalanan talaga dito yung mga vlogger kung bakit ang daming, kung ba't ang haba ng pila, ganun. Oo. Tumaas yung volume Oo. of interest. Actually, nakita ko yun eh. Oo, yung white chicken. Nakita ko yun. Probably nga, hindi siya from where I come from. Hindi kasi yung kabsa. Ayun, diba? kabsa. Hindi siya kagaya talaga nun. Nagulat nga ako may sauce. Wala namang sauce talaga yun eh, yung chicken biryani. Talaga? Tingin ko may iba silang version eh. Sabi mo Lebanese yun. Di ako sure, nakalimutan ko, pero... Kasi kung Lebanese yun ba, magda-doubt ako. Ang weird nun. Okay. Ayun. Ngayon, na ano lang ako, na tangina kong i-hype, tapos di naman pala masarap. Sa totoo lang, di masarap. Hindi naman kaya wala lang talaga silang taste. Siguro kaya mas masabi lang na na Food vlogger ako. Alam mo naman yung mga Pilipino uhaw na uhaw sa validation. Ay, natry ko na rin yan, yung trending na yan, natikman ko na din. Bili na din kayo. Kaya ang nangyayari, sobrang daming orders, siguro nasisira yung quality kaya hindi masarap. Siguro. Diba? Kasi sobrang dami ng orders. Teka lang. Nakakapikon lang, nakakainis lang. Teka lang, are you declaring war on food vloggers? Hindi. I'm not declaring war or anything. Hindi ko sila kaya. Akin lang, maging honest sila minsan. Okay. Nakakabwisit kasi. May mga may nakwento sa akin yung kaibigan ko. Merong nag-vlog ng mga paresan. Oh, yeah. Paresan yung... Gago, lolobo yung mo dun. Lolobo yung kasukasuan mo dun. May nakita ako niyan yung paano daw, discarte tips para madagdagan yung serving ng pare sa'yo. Tutukan mo daw ng cellphone. What's up, guys? Dito ako ngayon sa Parisan sa kanto. Grabe, ang dami ng serving. Kupal. Tapos yung nagtitinda. Tangina mo. Gago. Nakakabusog naman na yung bawat serving ng kanin eh. Nung sa Parisan. Pero ang para sa akin, ang pinaka-solid na Parisan na nakakainan ko, yung sa Makati. Parehas tayo. Yung sa tapat ng team up. Parang legit talaga na Paris eh. Malapit-lapit na sa totoo eh. Gagi. Kung ikaw yung nabanggit mo yung best Parisan, ako yung babanggitin ko ngayon dito. Worst. Yung worst na Parisan na nakainan. Saan? Dito lang sa atin, sa Rizal. Ay, sa tapat ng Robinson. Gagi. Siya pa yun eh. Dami rin overhype din yan eh. Gagi. Hindi, Ang hirap kumain kasi ang haba ng pila. Tapos nung natikman mo na ito na yun. Kaya nga eh. Hindi, meron ako nakainan, kadiri talaga yung yung galawan nila. Basta tuturo ko sa'yo pag nampasyal tayo dyan sa bayan. Sige. Sobrang casual natin, Binabanggit natin yung malapit lang sa atin. Anyway, that's the art of podcasting anyway. Hindi kasi dun sa Parisan na yun, ang nangyari ito. Nagbabike ako nun, ginutom ako sa daan. Sabi ko, sige, bago ako umahon, magpaparis muna ako. May nadaanan ako. Ang dami rin kumakain. Ganun. Dinadaanan ng mga motorista, ganyan. Sabi ko, masarap siguro dito. So, trinay ko. Hayop, pagbukas nung kalderong malaki, meron doon yung mga plastic na may laman ng ulam, mga pares din. Doon pala nilalagay sa sabaw mismo para mainitan. Para pag magte-take out ng pares, yun na lang kukunin nila, ilalagay nila doon sa plastic. Ayan na, take out mo na yan. Kadiri. Dapat hiwalay yun eh. Diba o kaya mag-serve ka ng bago, hindi yung iinitin mo dun sa existing na sabaw ng pares. Paano kung sira na yun? Kaya nga. Diba? Tsaka ang worst pa dun, it tastes like shit. I mean it in all honesty. I hate it with every fiber of my being. It tastes like shit. Wala ko. Tsaka ito pa yung mga nagsaserve din, parang kala mo kung sino. Bakit? Ang aangas makatingin kasi naka-helmet ako eh. Langan ba ako pa yung helmet mo? Kakain lang naman ako. Yun. Kung kausapin nila ako, ang condescending pa. Ilan? Paano mo pagod lang yun? Hindi rin, boy. Basta. Mararamdaman mo yun. Hindi rin.
Parang relax pa nga sila eh. May energy pa eh. Basta iba yung vibe, tapos yung pares nila talagang dog shite. Sabi ko, ba't nagsasyaga kayo dito? Magkano bili mo doon? 50. Di na nga ako nag-extra rice kasi sobrang Kagaguhan. sobrang sama ng lasa talaga eh. Parang luma. Ito pa malupit, sinaserve lang nila puro taba. O yun po, yun yung mga Cholesterol boy. yun yung napapansin ko sa mga parisan ngayon na tumutubo dyan. Pinaka nakakadiring parisan na nakainan natin, tayong dalawa dati. Sa may Magallanes. Ay, oo. Naalala mo yun? Yung nagtitinda yung si Kuya Pares si Kuya Pares dun sa may tulay na may mabahong amoy. Imbornal. Yung imbornal. Oo. Yung amoy talaga grabe yung Hirap kumain. yung odor. Sabi ko, nakakakain kayo diyan? Naamoy niyo yung baho nung singaw. Tang-inang 'yan. Sarap na sarap pa silang kumain dun. Tangina ako, hindi ko matagal lang dumaan dun eh. Ayoko na umulit. Tangina kwentuhang parisan ng Tsaka puto. yung sa tsaka yung sa Eastwood. Eastwood, okay. Yung tapat nung pinapasokan natin dati. Mm. Nadudumihan ako dun. Ewan ko ba dun sa, parang hindi lang siya malinis. Yun lang yung ano ko dun. Hindi lang talaga, di mo mapakain dun eh. Di ba? Bakit mo nasabi hindi malinis? Basta, makikita mo naman eh. Magigets mo naman yun eh. Parang ano eh, may mali eh. Ganun. Alam mo, sa buong kasaysayan nitong show na Gut to. feeling mo. Sa buong kasaysayan ng show na to, hindi ko akalain pag-uusapan natin yung mga Pares. rants. Yung mga rants sa parisan. Parison etiquette. Di alam mo, nakakatakas nga sila sa sa responsibilities. Eh. Tingnan mo, hindi ko nga alam kung anong tawag sa parisan nila eh. Di ba? It could be anyone. Kung establishment sila, tas binanggit ko dito, ayun, may problem doon. Ayun, basta tangina talaga. Pero may iba talaga, golden naman yung tinda nila. Pero rare na lang sila eh. Bihira na lang. Tsaka matagal na. Matagal Yun na na. nilang ginagawa yun. Tsaka, ano talaga eh, sobrang letdown sa akin pag yung nagtitinda, maangas pa. Mararamdaman mo eh, parang napipilitan siyang iserve na lang sa'yo yung pares niya. Maangas pa Hindi, ako sa akin, parang tingin ko na sa ganyan, parang baka pagod lang. Ayoko na rin, gutom na ako eh, gusto ko na kumain. Ganun na Ayun lang yung nga sa akin. din. Yun lang naman yung sa akin. Makapagpares nga More pag-uwi. power to them. Makapagpares nga pag-uwi. Ikaw ba, nasasarapan ka sa Sa Pares Retiro? medyo, pero baka magbago na yung taste ko pag Masyado sinubukan siyang ko ngayon. matamis para sa akin eh. Ayun nga. Natatamisan ako. Di alam mo problema ko sa Paris Retiro pala, naalala ko. Ang mahal! Oo, ang mahal tapos Ang mahal! konti ng serve. Tapos ang konti ng serving. Yung tubig yata doon may bayad pa eh. Joke lang. Grabe. Joke lang. Oo, di ba? Nung nakaraan, nag-Pares Retiro tayo. Ano nga ba yung kinainan natin last time? Tangina, usapang food trip eh, no? Gago. Ano nangyari? Ito lang pala magpapakalma sa atin eh. Kay Carlos Agassi, napunta sa metal scene, tapos Naging Pares. usapang problema sa mga kainan. Last time yung problema ko sa mini stop. Ay sa ano Uncle pala? John's na sila. Sa Uncle John. So, yung dirty ice cream ba, na-appreciate mo pa Oo rin naman. yun? Oo naman. Alam mo, ang condescending nun, tinatawag nilang dirty ice cream. Oo nga eh, bakit? Ba't dirty ice cream, di ba? Yung sarap naman. Lalo na yung avocado flavor. Ay, oo, gago. Nakakawala ng galit sa mundo eh. Dati kasi sabi sa akin, huwag kayong kakain yan kasi Oo. pag pine-prepare nila yung ice cream na yan, tumutulo dun yung pawis nila, ganito, ganyan. Oo. Ba't yung sinisiraan yung business ng ganun? Tanginang yan. Masarap naman ah. Hindi, kaya siguro tinawag na dirty ice cream kasi nilalako sa kalsada. So Ganun. gusto ko yung pag pinapalaman sa tinapay. Ako, okay sa akin. Ikaw? 90s na 90s ang puso. Nung 90s usong-uso yung ganun eh. Pinapalaman sa Ano, tinapay. kung hindi sa cone, sa cup ako. Oo. Gusto ko sa cup kasi para sassy. Para konyo. Para classy naman ako kumain ng dirty ice cream. Yeah. And afterwards, we're gonna buy some crimson balls. Tangin ang aarte talaga puta. Ang aarte ng mga tao today. Ikaw ba, madali ka bang mabuisit sa mga taong panay ang rant sa social media nila na bakit wala pa akong jowa? Kailan ako magkaka-jowa? Dati, pero ngayon, wala na akong pake. Parang, Napag-usapan naman natin to dati. Oo, napag-usapan na natin dati. I don't remember. I don't recall. Napag-usapan na natin yan. Pero, nung una, galit na galit tayo eh. Pero sa akin ngayon, parang, buhay mo yan eh. Bahala ka. Baka di ka magka-jowa kasi iyakin ka. Di ba? Hindi, ang akin lang. Parang may problema yata yung dating market nowadays. Hindi naman siguro. Parang, Sa Pilipinas, I don't think so. Oo. Yet.
Masyado mapagmahal yung mga tao dito. Pag-ibig. Lakasan lang ng loob din talaga. Lakasan din ng loob talaga yan. Yun nga. Ang problema ngayon siguro, kaya may problema sa dating market, it's very easy for someone to reject someone. Naman. Kasi online na lang nakikipag-interact eh. Kapag, sa phone na lang eh. Kaya nga 'di ba lagi kong sinishit on yung Bumble, yung Tinder. Pang-hook up lang talaga yun eh. Pero kung may nadali ka dun na natsambahan mo, talagang looking for real love, swerte ka dun. Congrats, 'di ba? Congrats sa'yo. Taka na nakakatawa yung Facebook yung Facebook Facebook dating. Ito I have to be very, very clear. Wala akong against sa LGBT community, okay? I have to be very, very clear. I'm gonna be walking on eggshells. I'm gonna tread lightly. Ito kasi yan. Di ba may preference ka doon? Ang hanap mo, women. Pero isasuggest sa'yo, bading o kaya trans person. Nothing against those people, Pero bakit sinasuggest sa akin? Baka alam na FB closeted gay. Pero bakit sinasuggest sa akin ng Facebook yun? Sinubukan ko tinitingnan ko, ano pa meron dito? Natatawa lang ako. Sabi ko, delete ko na nga profile ko. Akin lang, parang wala silang pake sa preference mo. As long as kiniklaim. Diverse nga daw Diverse nga ang meta Sabi ko, grabe, pati pa naman dito, naging woke na tayo. Yun lang yung napansin ko lang Persona non grata ka dyan. Go! Joke lang. Persona non grata ka sa Antipolo. Ang stupid lang talaga nung online dating para sa akin Hindi siya... Siguro hindi mo lang siya ting. Hindi mo lang siya ting. Not my cup of tea nga. Ganun. Tangina, kailangan ko talaga i-clarify na I have nothing against you people, okay? Pero, di ba, may preference. Sabi ko, ano bang problema nitong Facebook? Whatever happened to preferences? Di ba? Nakakagago Kaya sabi ko, wala, sige, pinipilit nyo yung hindi ko prefer. Sige, alis na lang ako dito. Tapos parang nagbabanta pa yung Facebook Sige, pag nag-delete ka ng profile mo, hindi ka makakagawa for 7 days ng bagong profile. Who cares? Ang ina nito. Hindi, alam mo, napansin ko sa Facebook, malaking tulong siya sa local artists. Sa'yo. Di ba? Actually, sa atin din, in a way. As much as I shit on Facebook, meron din natutulong. Palike ng page ko. Joke. Plug mo yung art page mo. Frank Pedohan Art. Yan. Spell. Basta hanapin niya na lang. tsaka yung may Facebook page tong podcast namin, Di lang active. Magiging active na ulit yun. Naalala ko dati, di ba dati usong-uso yung movie na Brokeback Mountain? Actually, maganda yun. Yun nga biglang naalala ko. Kasi napag-usapan natin yung LGBT a while ago. Ito kasi yun. Nung nag-work na ako, sinubukan ko siyang panoorin. Sabi ko, maganda pala kwento nito. I mean, okay, sige. Meron dun may gay romance. It's not for me because I'm straight. Ganun naman talaga Pero pinanood ko pa rin kasi ang ganda ng kwento. Ang galing yung story kasi. Galing ng acting. Na-miss ko si Heath Ledger, ganyan. Ang issue ko lang, bakit pag sinabi mo sa ibang tao na napanood mo yun, ay bakla, gaganunin ka, ang stupid ang puta. Kasi kinilig ka sa kanilang dalawa. So, parang, hindi nyo ba yung story? Ang ganda nga ng story. Kaya nga regardless of their gender. Tsaka para sa akin, yung Brokeback Mountain ang isa sa pinakamagandang film ni Heath Ledger Bukod sa Batman, di ba? Bukod sa Joker role niya. Yung acting nilang dalawa ni Jake Gyllenhaal. Napaka-convincing. Yun nga Ang galing. Sobrang nakaka-depress. Ang lungkot, tsaka lungkot ng ending, di ba? Yun nga medyo spoiler na rin yun. Sorry. Pero hindi naman natin dinetail Ang akin lang, bakit kapag pinapanood mo yung gay romance o kaya lesbian romance sa film, i-judge ka nila, ay siguro bading ka rin. Mga bobo sila Yung mga ganang mag-isip, walang utak ko yun. Paano nga nakapag-isip? Wala nga palang utak. Pumipiyok ka na naman. Wisit. Parang running gag na dito yung piyok mo, pre. Pero okay na yan. Tanggap ko na. Ayun. Anyway. Paano nga naman sila makakapag-isip? Wala naman silang utak. Diba? Meron pang isa yung Moonlight. Ang ganda nun. Yung movie na Moonlight. Ang ganda ng message ng movie na yan About forgiveness yun longing for someone. Tsaka past trauma, dealing with past trauma. Regrets. Regrets. Maganda yung movie
movie. Ang ganda nung ano. Mm. Ang ganda nun. Si pangalan nun? Sino? Marshala Ali. Ba yun? Yung father figure, Yung father figure. sa Moonlight. Actually ako, doon ko na-realize na okay, hindi pala ako homophobic. Oh. Nung napanood ko yun kasi wala lang sa akin eh. Okay, may gay romance, so what? Pero yung message kasi yung hanap ko doon, tsaka yung performance, yung storytelling of Yung storytelling all ang things. ganda. Nauso nga yung mga period drama na Actually, may kinalaman sa same-sex Actually, na romance. nasa top 20 ko yun eh. Yung Moonlight. Moonlight, Moonlight from 2016. Check it out. Ganda nun. Nang yung ending, ganun kayo. Ang sweet. Ang sweet. Nauso rin yung yung mga lesbian romance na sa films, pero period set. Siguro mga mga 1800s, 1700s. Basta hundreds of years ago na. May mga relationship dati na forbidden kasi same-sex sila eh. Ganun. Doon mo may isip na open-minded ka pala sa iba't ibang klase ng tao, no matter where they are, who they are. Diba? Kaya nga, sabi ko nga, seek it out. Seek out films that are worth your time. Yan. Anything else you would like to add to this convo? Wala na. Joke lang. Let's wrap it up. Should we wrap it up? Let's wrap it up. Okay, that should do it. Thank you for listening, everyone. That's Salty Regulars, episode 24. Napaka-formal. Joke lang, we're out. Cute ako. We're out. Bye-bye. Bye-bye.